Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, sa politics tayo guys. BBM, sinibak ang kanyang sarili bilang isang Department of Agriculture Secretary. Yan guys, yan ang maliinit na balita. Kanina lang yan guys, mainit-init pa. Mainit-init pa yung balita na pinalitan na siya o inappoint niya na itong si Francisco Chu Laurel. So sino nga ba itong si Francisco Chu Laurel na to? Hindi masyadong kilala. Lalo na yan, tayo mga ordinaryong tao at saka ng masang Pilipino. So itong si Francisco Chu Laurel ay kaklase pala ito ni BBM. So ibig sabihin, mayaman talaga. At sa ngayon, isa na siyang negosyante at bilyonaryo. So, isa siyang tycoon, guys. Tycoon, bilyonaryo siya. So, ang kanyang business, guys, kung kilala nyo yung Pravel food process, di ba? Yan ang kanyang business. Meron niyang hotdog, may bacon, kasi bumibili rin ako ng produkto niyan eh. At bukod dyan, meron din siyang fishing na pang-export o import. Ito yung tuna. So, big time din talaga to pagdating sa fishing. So, negosyante talaga siya. So, ngayon tanong, bakit pinalitan ni BBM o sinibak ang kanyang sarili? So, una kasi guys, kung maalala nyo, di ba? Maraming nagtatanong, alos ng taon na, bakit hindi naghahanap ng secretary? Sa sobrang busy ng Pangulo, nakuha niya pang i-take over itong Department of Agriculture. Pero ang sabi niya noon, kaya niya hinawakan ng Department of Agriculture para, di ba, maging maayos ang ating agrikultura. At sabi niya ba, nung hindi pa siya nakahanap ng kapalit, marami nagtatanong sa kanya, sabi niya, kailangan ko muna stable to, maging maayos muna yung agriculture bago ko to bitawan. Pag stable na, saka ako bibitawan. So, ang tanong, nangyari ba yan, guys? Hindi. Di ba? At lalo pa, di ba? Lalo pa na nangako siya na 20 pesos kilo ng bigas nung kanyang kampanya at naninigilang taong bayan. So, nangyari ba yun? Hindi rin. Lalo pang tumaas, kaya nagkandaletse-letse na. Di ba? Lagi naging 60 na, naging 60 per kilo pa ang bigas ngayon, di ba? Hanggang ngayon guys, di pa rin bumababa. Mataas pa rin. Hindi lang bigas, may sa usapin ng asukal, di ba? 110 pesos pa rin per kilo. Dati mga 80 lang yan. Sa mga gulay naman guys, yan, ganun din, napakataas din. So halos tumaas lahat ng presyo ng bilihin. Ngayong aalis na siya, wala siyang na-accomplish guys. Wala. Pero kung tutuusin, di ba guys, dapat sana ito yung top performer o pinakamagaling na hinsa na kanyang inawakan. Dapat pinagtunayan niya sa kanyang sarili na kaya niyang paunlarin ang agrikultura ng bansa. Unang-una, presidente siya, di ba? Yung kapangyarihan nasa kanya, yung pinakamataas na kapangyarihan. Bukod doon, yung resources, di ba? Pwede naman niya sabihin yung kongreso, ganito kalaki ang budget. Ang gusto ko pinakamalaki at lahat ayusin. Bibigyan ng mga magsasaka ng mga modernong mga machinery, di ba? Bibigyan ng mga pataba, ng mga abono, at kung ano-ano pa para mapaunlad ang ating agrikultura. Pero walang nangyari guys sa loob ng halos magdadalawang taon na siya. So, ito, itong time na to, pinalitan na nga yung kanya sarili. Kaya ang inaasahan ng taong bayan, lalo ng mga magsasaka, ay yung makakatulong. Yung makakatulong talaga sa agrikultura, lalo na sa basic needs, di ba? So, atin muna guys, panoorin yung mismong pag-introduce ni BBM sa kanyang kaklase, ito si Francisco Laurel. Pasok! The Department of Agriculture, Francisco Laurel, who is standing here next to me. And this is because it is time that we
we have found somebody who understands very well the problems that agriculture is facing. And the reason for the timing is, I'd like also to put a little background to it. The reason for the timing is that now we are confident, Secretary Kiko and I are confident that we have a fair understanding, a good understanding of what it is that needs to be done. What are the problems? And the reason that I held on to the position of Secretary of Agriculture was that I truly believed, and I think I was proven right, that there are many things that only a president could do. And the problems were so important and were so deep that I felt that the authority, oh, I'm sorry, please sit down, that the authority and the, I suppose, moral suasion of a president was necessary for us to be able to figure out, and it really was. Agriculture is a much, much more complicated thing than most people understand. But we have come to that point where we have a very good idea of where the problems lie, and where what we need to do to solve those problems. So before I So yun guys, napanood nyo, di ba? Napanood nyo ang sabi niya, di ba? Nakita ko, sabi niya, na maraming problema sa agrikultura. Sabi niya, di ba? At sabi niya, kaya ako tinake over itong agriculture. Pero ang tanong ulit, anong na-accomplish niya? Wala guys. Wala siyang na-accomplish. Kasi nga, gaya na sinasabi natin, at alam natin lahat to, di ba? Diyan, sa kanyang panunungkulan, diyan lumabas ang gintong sibuyas, pumatak ng 800 pesos per kilo, di ba? At magpasa hanggang ngayon, bigas, lahat na guys, lahat na. Talagang tumaas. Kaya nga, itong inapoint niya na to, na bago na to, di ba? Hindi siya karaniwang tao. Kaya niya kayang solusyonan itong mga problema natin sa basic needs. Kasi lalong-lalo na alam natin na isa siyang bilyonaryo, big time siya. Tycoon siya, guys. Tycoon siya at talaga namang kumbaga negosyante talaga siya. At ang nakikita natin problema, baka magkakaroon lang ng conflict of interest. Siyempre, nasa business siya, di ba, ng agrikultura, fishing, tsaka yung travel. Siyempre, pagka ganyan, alam natin mapa-priority, di ba, yung kanilang mga negosyo. So, isa itong guys na oligarko. Parang panahon ng tatay niya, ganun, mga inaalagaan niya, yung mga big time na mga negosyante. At yung mga mahihirap na pababayaan. So, narito guys, panoorin muna natin si Francisco Chu Laurel, kung hindi nyo pa sa kilala, narito ang kanyang speech sa Malacanang. Alright? Pasok. Hello. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako po si Francisco T. Laurel Jr. Buong puso ko pong tinatanggap ang hamon ng ating mahal na Pangulo na maglingkod bilang kalihim ng kagawaran ng agrikultura. Una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang tiwala at sa pagkakataong binigay sa akin na makapagsilbi sa sektor ng agrikultura. Bilang kinatawan ng Pangulo, layunin ko na ipagpatuloy ang kanyang mga adhikain at programa sa sektor ng agrikultura. Sa mga darating na araw, ilalatag ko sa inyo ang mga plano ng kagawaran ng agrikultura in coordination with our President. Pangunahing adhikain ko ang pagtiyak na sagana ang ating ani at siguraduhin ito ay nakakarating sa hapag ng bawat Pilipino. Layunin ko na tiyakin na may sapat at masustansyang pagkain na mabibili ang ating mga kababayan sa tamang halaga. Susi dito ang modernisasyon ng sektor ng agrikultura kasabay ng
pagpabubuti sa kapakanan ng mga kapatid nating magsasaka at mangingisda. Ating sisiguraduhin na sila ay makikinabang sa mga bunga ng kanilang pagod at pagsisikap. Malapit sa puso ko ang mga kapatid nating magsasaka at mangingisda dahil personal kong natunghayan ang mga hirap at pangarap nila. Asahan po ninyong laging bukas ang aking tanggapan para sa inyong lahat. Handa akong makinig at makatrabaho kayo. Higit sa lahat, ako ay handa na magtrabaho para sa inyo. Lubos po ako naniniwala na kaya nating mapalago ang produksyon ng ating agrikultura sa tulong ng ating Presidente. Ngunit hindi ko ito kakayanin mag-isa. Kailangan ko ang tulong at pakikiisa ninyo at ng buong sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap at suporta. Mabuhay ang kagawaran ng agrikultura, mabuhay ang mga magsasaka. So yun guys, napanood nyo, di ba? Tagalog pa yung kanyang speech, talagang pangmasang-masa talaga, di ba? Kasi Tagalog yun eh. Kaya itong si Francisco Kiko, dahil kaklase nga yun ni BBM, napaka-special niyan guys. Kita nyo sa Malacanang pa sa in-invite para, at si BBM mismo, ang nag-announce bilang kapalit niya. Kaya special talaga to kasi unang-una big time nga to at kaklase ni BBM. Ang sabi niya dun sa mga binitawan niyang salita o speech ay alam daw niya yung kalagayan ng magsasaka. Alam daw niya yung kalagayan din ng mga manghingisda. Pero titignan mo, bilyonaryo siya. 'Di ba? Parang si BBM, mga pinanganak ng bilyonaryo, 'di ba? Mayayaman. Alam ba niya ang sitwasyon ng magsasaka at saka ng mangingisda? So, kaya pala sumemplang siya sa pagiging DA secretary niya, bagsak na bagsak siya. At yan din guys, yan din ang humatak pababa sa lahat ng survey sa approval and trust rating ni BBM. Yan ang naging dahilan sa kanyang pagbagsak dahil sa agriculture. Hindi natin maramdaman, especially yung mga mahihirap na talaga ngayon sobrang hirap at patuloy pa rin naghihirap. So, yun na nga guys, isang oligarko yan. At alam naman natin pagka may bagong upo na nasa pwesto ng gobyerno, in-appoint, siyempre asahan natin yung magagandang salita. Di ba? Yung matatamis na salita, mabulaklak na dila, na parang totoo. At pag pinakinggan mo, ang sarap pakinggan sa tenga. Ngayon, magkakatotoo ba yan? Diyan natin malalaman dahil anumang sabihin niya, anumang matamis na sabihin niya, anumang pangako niya, naramdam niya yung magsasaka, ramdam niya yung mangingisda, sumatotal yung mga mahirap, tignan natin. Kahit anong sabihin niya, ang importante diyan yung resibo, may magagawa ba? Ganyan din ang sinabi ni BBM, di ba? Pauunlarin niya ang Department of Agriculture. Aayusin niya. Gagawin niyang stable muna, murang bilihin. Ganyan din sinabi niyan, guys, ni Kiko Laurel. Kailangan abot kamay daw sa presyo ng mamamayan. So, kayo guys, kung maniniwala na ba kayo dyan, kasi gas-gas na yun, di ba guys? Hintayin natin yung resibo. Kahit anong sabihin niya, hindi siya pwede magsinungaling. Pag nakita natin, lalo na yung mga magsasaka, kung dadaing pa yan o aaray pa yan o magreklamo pa yan. Diyan nating malalaman guys kung ang interest nitong si Francisco Laurel na to ay para talaga sa mga mahirap, magsasaka, manghingisda, o para sa kanyang negosyo lang na big time tycoon na negosyante. Diba? So, abangan natin guys kung talaga nga bang mangyayari kanyang sinasabi at wag lang muna tayong kumapit dyan sa kanyang sinasabi. Wag muna natin pagtiwalaan sa kanyang panghawakan, sa kanyang pinagsasabi. Hintayin natin yung resibo tsaka tayo magbigay ng reaction. Alright? So hanggang dito lamang guys. Abangan niyo po sa sunod kong vlog. Thank you very much.